So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sipasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about magkasama ba sina Adan at ang mga dinosaur. So, our concept is all about day-age theory. So, ang day-age theory ay isang pananaw tungkol sa paglikha na nagsasabi ang mga araw sa Genesis 1 ay hindi literal na 24 hours kundi mahabang panahon o ages. Dahil dito may mga nagtatanong kung sabay bang nabuhay sina Adan at ang mga dinosaur. So our Bible reading is all about Hebrews chapter 11 verse 3. So NIV version, by faith we understand that universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what's visible. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, pinapakita ng Hebrews chapter 11 verse 3 na ang paglikha ng Diyos ay hindi ayon sa natural na proseso, kundi sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So, ang lahat ng bagay ay nilikha niya mula sa wala, ex nihilo, at ito ay dapat nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching, which is Old Earth versus Young Earth. So, first is maaaring nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa mahabang panahon. So, ang Old Earth creationism ay nagsasabing maaaring gumamit ang Diyos ng mahabang yugto ng panahon upang likhain ang mundo, na maaaring nagpapaliwanag kung bakit may fossil records ng mga dinosaur bago pa dumating ang tao. Second is maaaring nilikha ng Diyos ang sanlibutan ng biglaan. So, ang Young Earth creationism naman ay nagtuturo na ang mundo ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na literal na araw or 24 hours bawat isa. So, sa pananaw na ito is maaaring magkasabay sina Adan at ang mga dinosaur. Ngunit maaaring nawala sila sa pamamagitan ng pagbaha noong panahon ni Noe. Last is si Adan at Eva ay literal na mga tao. So, ano man ang pananaw sa habal ng paglikha, malinaw sa Biblia na si Adan at Eva ay tunay na tao na direktang nilikha ng Diyos at hindi produkto ng evolusyon. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is maniwala sa literal at historical na Adan. So, hindi katak-isip si Adan, siya ang unang tao na nilikha ng Diyos at ang ninuno ng lahat ng tao. Second is maniwala sa doktrina ng orihinal na kasalanan. So, dahil sa pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Kaya kailangan natin ang kaligtasan na nag-iisang Heso Kristo. So, last is maniwala sa pagtupos ni Kristo Jesus. Kung hindi totoo si Adan at ang orihinal na kasalanan, wala ring kabuluhan ang sakripisyo ni Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. So, dapat naniniwala tayo na tinubos na tayo ni ni Jesus Christ para sa ating kasalanan na ginawa nila Adan at Eva. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit mahalagang maniwala na walang imposible sa Diyos at na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kasi, dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, wala silang limitasyon sa kanyang kakayahan, maaari siyang lumikha ng mundo sa isang iglap. Maaari rin siyang gumamit ng proseso ayon sa kanyang plano dahil ang mahalaga ay ang pagtitiwala natin sa kanya anuman ang paraan ng kanyang paglikha. Kung kaya niyang likhain ang sanlibutan, kaya rin niyang iligtas tayo mula sa ating kasalanan at baguhin ang ating buhay. So, let's pray na po. Lord God, ikaw ang manilikha ng lahat ng bagay. Salamat po sa iyong makapangyarihan at makatarungan sa paglikha ng mundo. Lord God, tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong salita at huwag maguluhan sa mga turo ng mundo. Lord God, palakasin mo ang pananampalataya upang maunawaan namin na walang imposible sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.